message ko po, sana po ipagdasal po natin lahat yung mga Pilipinong nandun sa Israel na safe po sila at sana po yung mga lahat ng nawawala makita na. Alam ko po napakasakit sa family po nila na wala po silang impormasyon o anuman po. Sana po mahanap po sila. Thank you, Mylene. At yung ikalawa nating OFW returnee, pakinggan naman natin si Kathleen Tolentino. Saglit lang po, magpapasalamat lang po ako. Nakalimutan ko lang magpasalamat. Sobrang maraming salamat po. Una po kay God na ligtas po kaming nakaland from Israel, Abu Dhabi to Philippines po. Hindi po kami pinabayaan. Even though 16 po, nasa hotel kami ng gabi, may 3 racket po nag-siren. From second floor, yung pong bomb shelter nila is nasa basement. So, takbuhan po kaming lahat na naka-check-in doon. Maraming salamat po sa Rafi Tulfo, Idol. Hindi niyo po kami pinabayaan. Lahat po ng rescue team ng Israel. Maraming salamat po sa mga binigay ninyong tulong po. Salamat po. Pwede po bang ikwento niyo sa amin kung ano po yung event na nag-trigger kung bakit po nag-decide kayong umuwi na lang dito sa bansa natin kaysa magstay po doon sa pinagtatrabahuhan niyo sa Israel? Ano po yung pinagdaanan niyo na naisip niyo na dapat nang umuwi ako sa Pilipinas for good? Thank you po. Good afternoon po sa lahat. First, I would like to thank the President of the Republic of the Philippines at sa mga naitalaga po ng mga officers sa different sector. Ako po si Kathleen Joyce Tolentino na dati pong school head sa DepEd, Tarlac City, na naisipan pong mga ibang bayan. Ako po ay na-assign sa central part of Tel Aviv, wherein last 2021, I was able to experience po yung war. So last Friday po, na-experience ko po yung biglaang serena ng 6:30 in the morning. I couldn't help myself kundi po manghingi po ng help dun sa anak po ng aking pasyente dahil po kami po ay nakatira sa old house na walang bomb shelter. So I was shaking at ginawa ko po is tinawagan ko po ang aking pamilya and I asked for their help to decide kung ano po ang next step ko sa buhay ko if I will go dito po sa Pilipinas ulit. So yun po yung nakapagpa-trigger sa akin yung every time may siren from the tinatawag po natin na Iron Dome na mag-intercept po ng mga missile. Kasi from Gaza po, si Ma'am ay galing sa Gaza. Ako po ay nasa Central. Ang missile po from Gaza will go to the part po sa amin. So, traumatic po yung sound para sa akin. Kaya po, naisipan ko po, uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki. Pero yung mental health ko po, hindi na po healthy. Yan lang po. Ako po ay, yung workplace ko ay 5 meters away from border ng Gaza. Ang name po ng lugar namin ay Kibbutz Be'eri. Marami din po akong kasamang mga Pilipino, ibang lahi doon. Napakagandang lugar po, tahimik, tsaka mga mababait po yung mga nakatira doon. Kaya po nakapag-stay ako ng almost 5 years. Pero all in all po sa Israel is 7 mahigit po. Mag-8 years po sa March sa Israel. Bali, nagising po ako ng around 6 ng umaga. Kasi po, sabi ko bakit ang lakas ng sound system. Kasi po meron po silang
meron po silang okasyon yung last day of Sukkot o ngayon po nagparty po sila sa kabilang kibbutz po o kabilang baryo, pero malakas po yung sound system kaya nagising ako. And then si Lola nagising ng 6:15 kaya alam ko po halos. And then mga 6:20 sunod-sunod na po yung tanker na pagbobomba, walang stop yon. Sabi ko, may something dito, hindi normal yung ganito. After that, mga 6:28, 29, may sirens na, ibig sabihin may rocket. Kasi yung bomba, yung tanker, ibig sabihin, IDF yon. Pero nakakatakot kasi sunod-sunod. Tapos nga yung rocket, yung kasunod. So, ginising ko si Lola sa kanyang room, kinatok ko, Lola, sabi ko, tara, pumunta na tayo ng bomb shelter. Bakit? Sabi ko, may rocket. Okay. Pumasok po kami ng bomb shelter na dalawa. Yung namamahala po sa amin doon sa mga caregiver, nag-message na wag na kayong lumabas at nakapasok ang terorista sa lugar natin. Doble po yung kaba ko kasi alam ko po yung Hamas o Hamas dito sa Philippines, pero yung pronunciation po sa Israel is Hamas. Alam ko po na wala po silang sinasanto, even babies, children, o matanda o foreigner, kahit sabihin mo pa, yun na yun. Kaya ganun po kami, nagtago ni Lola sa bomb shelter until evening. Nawalan tubig, walang pagkain kasi surprise po kaming lahat. Yung pong rocket, pag meron naman nagsa-sirens, after 10 minutes, pwede kang lumabas. Pero yung terrorist, hindi ka pwedeng lumabas kasi naririnig mo sa labas yung barilan. Bukod sa barilan, yung sabog dito, sabog doon, sirens, sabay-sabay yon. So, kinakabahan po ako, nanginginig sa takot. Nag-message na po ako sa family ko na, anak, mahal na mahal ko kayo, ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako, baka bigla akong malowbat kasi nga biglaan. Wala akong charger doon, kaya tinitipid ko doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin, mahal na mahal kita. Yan lang po. Umiiyak po ako, pero hindi ko pinapakita sa alaga ko kasi alam ko na baka panghinaan din siya ng loob. Pero nung nagkukwentuhan na po kami sa bahay, sabi niya, nakita naman kitang umiyak. Siguro po, natural lang bilang alam mo, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa o hindi na. Sinabayan ko lang po ng dasal. Yan po yun. Hanggang sa dumating po yung rescue team sa amin, pumatok po sila. Sabi po kasi ng manager namin na huwag kayong magpapapasok kasi nagpapanggap sila ng IDF, sasabihin nila na sundalo sila ng Israel. So huwag kayong magpapapasok. Kaya po binuksan ko lang nung sinabi niyang sa Hebrew na ako to, kilala ko naman siya. Tsaka yung alaga ko. Kaya pinagbuksan ko po at alam ko po yun ang rescue namin. Hanggang sa nakalabas po kami ng safe. Nanginig na naman po ako dahil nasa bomb shelter kami, hindi ko po alam ang nangyayari sa labas. Naririnig ko lang ang putukan, pagsabog. So nung nilabas po kami, nakita ko po yung nasusunog na mga bahay, mga sasakyan, mga sundalong patay, mga civilians. Hindi po ako makalakad sa takot na biglang may lalabas sa madilim na pagbabarilin po kami. Pero sabi po nung sundalo,
Lakasan mo yung loob mo, alam ko, kaya mo to. Lahat ng nakikita mong yan, pinikula lang yan, hindi totoo yan. Bigla po akong natauhan at yung family ko po, naisip ko na gusto ko pa silang makitang matagal, kaya nagpatuloy po kami sa paglalakad hanggang sa makapunta po sa main gate. Kasi nandun po yung mga maraming sundalo, mga rescue. So naisip ko safe na po kami. Paglabas po namin doon, first time po nakitang sa labas yung racket na sunod-sunod. Sabi ko ganito pala yung racket sa labas kasi sirens and then bomb shelter. Pero sa labas po, hindi ko po talaga nakikita in person. Yung time na lang po yun. Ganito pala siya, sabi ko. Kasi po nagdapaan po yung mga sundalo ng IDF. Ibig sabihin po, mga racket, nag-sirens, kailangan dumapa ka na. Protektahan mo yung ulo mo. Kung nasa ground ka, kung wala ka sa bomb shelter. Yun po. Okay na. Miss Maylene, Sandra Aguinaldo po sa GMA7. Hello po, ma'am. Siguro po, marami sa mga Pilipino napapamahal na rin dun sa mga amo nila, no? So, gaano kahirap po sa inyo magpaalam at may plano pa po ba kayong bumalik? Ganon din po kay Ma'am Kathleen. Actually po, nung magpaalam ako kay Lola, hindi ko po masabi. Tinatanong niya ako, kasi alam niya po pumunta ako ng Philippine Embassy. Ang pagbalik ko, kumusta? Sabi niya, okay lang. Tawag ko po sa kanya, Ima o nanay. Sabihin mo, kwento mo kung anong nangyari. Umiiwas po ako sa kanya kasi hindi pa siya nag-almusal. Piniprepare ko po yung pagkain niya. And then naririnig po kami ng manugang niya na, yun nga, hindi po ako nagsasalita na magre-resign na ako yung that day na yon na alam na ng embassy na magpapa-repatriation na po ako. Bumaba po yung manugang niya at sabi niya, in-explain niya po sa kanya na may family siya at nag-worry na ang buong family niya sa kanya sa sitwasyon niya. Yun, umiyak yung lola ko. Siyempre nag-iyakan po kami kasi masakit din po sa loob ko na iwanan siya. Napakabait po nila sa akin. Wala po ako naging problema. From day one sa kanila, lahat po ng pangangailangan ko, binigay nila. Napaka-generous po nila. Kaya ang sakit po na iwan siya. Pero sabi niya, nung naliwanagan na siya, naiintindihan kita. May family ka din, sabi niya. Sa part ko naman po, ang aking pasyente ay may dementia. During the start of the bombings po, dahil tulog lang po siya, lagi pong tulog yun eh. So, tinawagan po ako ng anak niya, katulad na nasabi ko kanina. Sabi po nung anak niyang lalaki, you can leave my mother. Kasi marami na siyang na-experience na war sa buong buhay niya. Mas matanda pa po siya sa foundation ng Jerusalem. Siya ay 98 years old. I was living with a good family. Kung ang maximum po ng sweldo ng mga caregivers, binibigay po sa mga kasama ko, ako po, lahat ng hinihiling ko, more than that pa po, ganun po kabuti ang pamilya. Pero nung time na po naaalis ako, napansin po niya kasi I have to clean the room para sa next na caregiver na papalit sa akin. Nakita po niya nung gabi, sabi niya, are you going sa day off? Sabi niya dun sa anak niya, kasi nandun na po yung anak niya, don't allow her, kasi mag-isa lang ako dito. So yung gabi pong yun, nag-breakdown na ako sa room ko, and then in the morning, sabi ng anak, you have to say goodbye. So nung nag-goodbye po ako, hinawakan po niya yung face ko and saying, God bless, you take care, and sana bumalik ka sa akin. Yun po yung last na word niya. So, I don't know if I'm gonna see her again, kasi po, kaming mga umalis na doon ay hindi na makakapagtrabaho ulit, but I wish matry ko pa pong mag-visit kahit na tourist visa lang, just to see the family again and to thank them for being so nice. Hindi lang po yung family niya, most of the Jewish people are so respectful to the Filipino
caregivers. Kasi po tayo pong mga Pilipino, kahit anong trabaho, nakikita po nila na masisipag po ang mga Pilipino. Yun lang po.